Presidenta. One, two, three, go. Magandang hapon sa inyong lahat. Kami ay ang Grade 10 Courage. At ngayon ay magtatalakay kami tungkol sa impeachment ng Pilipinas. Impeachment sa Ligang Batas ng 1987 Philippine Constitution. Ang Artikulo 11, Section 2 ng Constitution ng Pilipinas ay naglalaman ng mga probisyon tungkol sa proseso ng impeachment sa bansa. Ayon dito, tanging ang Pangulo, Vice Presidente, mga mahistrado ng Korte Suprema at mga miyembro ng mga komisyon tulad ng Commission on Elections, Commission on Audit, at Civil Service Commission ang maaaring ma-impeach. Ang mga kasong impeachment ay isinasagawa ng Kongreso at kinakailangan ang boto ng 2/3 ng mga miyembro ng mababang kapulungan upang magsimula ng impeachment proceedings. Ano ang kahulugan ng impeachment? Introduction. Ang impeachment ay isang legal na proseso kung saan ang isang opisyal ng gobyerno, particular ang Pangulo, Vice-Pangulo at iba pang mga maestrado ng hukuman, ay maaaring mapatalsik mula sa kanilang pwesto dahil sa mga kasalanan o di mapatarungang mga gawain. Sa Pilipinas, ito ay isang mahalagang bahagi ng ating sistema ng checks and balances upang matiyak na ang mga namumuno at mga makapangyarihan sa gobyerno ay hindi nagiging abusado sa kanilang kapangyarihan. Sa pamamagitan ng impeachment, binibigyan ang mga mamamayan ng mekanismo upang magtaguyod ng pananagutan sa mga opisyal ng gobyerno na nakasala o lumabag sa kanilang tungkulin. Ang kahulugan ng impeachment. Ang impeachment ay isang proseso na ayon sa ating Constitution, particular sa Artikulo 11, ay nagbibigay daan upang tanggalin sa pwesto ang isang opisyal ng gobyerno. Kabilang sa mga posibleng sanhi ng impeachment ay ang pagkakasala sa mga krimen tulad ng katiwalian, pandaraya o iba pang mga kasalanang may kinalaman sa tungkulin ng isang opisyal. Mga dahilan ng impeachment: seryosong paglabag sa Constitution, culpable violation of Constitution, sadyang paglabag sa mga provision ng Constitution. Number 2, pagkakanulo sa bansa, treason, pakikipagtulungan sa mga kaaway ang Estado sa panahon ng digmaan. Number 3, suhulan, bribery, pagtanggap o pagbibigay ng suhol kapalit ng pabor o aksyon mula sa isang opisyal. Number 4, corruption at iba pang malaking krimen, graft and corruption or other high crimes, paggamit ng posisyon para sa personal na pakinabang o pagsasagawa ng mga malalaking krimen. 5. Pagtataksil sa tiwala ng publiko, betrayal of public trust, mga gawaing sumisira sa tiwala ng publiko tulad ng katiwalaan o maling paggamit ng pondo ng bayan. Mga kasong impeachment sa Pilipinas. Una, Chief Justice Renato Corona. Si Chief Justice Renato Corona ay impeached na noong 2011 dahil sa hindi pagdedeklara ng kanyang mga ari-arian sa kanyang statement of assets. Ang impeachment complaint ay napatunayan guilty sa pamamagitan ng 20-3 na boto sa Senado. Pangalawa, Pangulong Joseph Estrada. Noong ang Pangulong Joseph Estrada ay impeached dahil sa mga parata ng graft and corruption, partikular na ang mga aligasyong pagtanggap ng illegal na mga kickbacks mula sa negosyo. Ang impeachment trial ay nahinto matapos ang malawakang mga protesta na tinawag na People Power the Second. Pangatlo, Ombudsman Mercedes Gutierrez. Si Ombudsman Mercedes Gutierrez ay inimpeach dahil sa hindi pagtugon sa mga kasong may kinalaman sa graft and corruption. Bago maganap ang trial sa Senado, nagtitil si Gutierrez sa kanyang pwesto upang maiwasan ang impeachment proceedings. Dahil dito, ang kaso ay hindi matapos sa isang hapon. Pang-apat, Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Si Chief Justice Maria Lourdes Sereno ay impeached ng mga membro ng House of Representatives dahil sa aligasyong
hindi pagsunod sa mga proseso ng Korte Suprema. Ang impeachment case laban kay Sereno ay pumasok sa Senado para sa trial. Ngunit noong 2018, nagdesisyon ang Korte Suprema na tanggalin siya mula sa pwesto sa pamamagitan ng isang quo-warranto petition. Mga iba't ibang bataya ng impeachment. Una, bantay sa buhay ng Pangulo. Isa sa pinakamabigat na paratang laban kay Duterte ay ang umano'y pagbabanta sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa maulat, may pahayag siyang nasasaad ng pag-ugnayan sa isang hikman upang ipapatay ang Pangulo sakaling may nangyari sa kanya. Itinuturing ito isang seryosong banta sa pambansang seguridad at isang malinaw na dahilan para sa impeachment. Ikalawa, malawakang korupsyon. May alegasyon na si Duterte ay sangkot sa maling paggamit ng confidential at intelligence funds ng kanyang opisina bilang pangalawang Pangulo at dating kalihim ng edukasyon. Ang hindi maayos na paggamit ng pampublikong pundo ay isang paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at isang anyo ng betrayal of public trust. Ikatlo, paglabag sa Constitution. Inakusahan si Duterte ng culpable violation of the Constitution dahil sa kanyang mga hakbang na lumalabag sa mga prinsipyo ng pananagutan ng transparency sa gobyerno. Ang hindi maayos ng pamamahala sa pondo at umano'y kawalan ng pagsunod sa batas ay nagbigay daan sa impeachment case laban sa kanya. Pang-apat, hindi pagkondena sa agresyon ng China. Pinuna rin si Duterte sa kanyang umano'y pagkabigong ipagtanggol ang soberanya ng Pilipinas laban sa paghihimasok ng China sa West Philippine Sea. Ang kanyang pananahimik o kulangan ng matibay na panindigan ay ikinababahala ng maraming Pilipino, partikular sa usapin ng pambansang seguridad. Ikalima, hindi may paliwanag na yaman. Isa pa alegasyon laban kay Duterte ay ang hindi may paliwanag na paglago ng kanyang yaman sa ilalim ng batas. Kailangan ideklara ng mga pampublikong opisyal ang kanilang mga ari-arian sa kanilang statement of assets, liabilities, and net worth, or SALN. Ang mga hindi deklaradong yaman ay maaaring indikasyon ng katiwalian. Sino-sino ang natuloy na na-impeach sa Pilipinas? Una, si Jose Ejercito Estrada, Pangulo ng Pilipinas noong 1998 hanggang 2001. Impeachment case. Si Pangulong Estrada, ang kauna-unang Pangulo ng Pilipinas na sinampahan ng impeachment case. Noong 2000 dahil. Sa aligasyon ng panarambong plunder at tanggap ng itong payulo. Ito. Hindi matapos ang impeachment. Trial dahil sa sikan envelope. Controversy na nag-audio sa magawak ang protesta ng EDSA People Power. Dahil dito napilitang bumaba si Estrada sa pwesto noong Enero 20, 2001. Atol, hindi natapos impeachment ulit. Nalauna na sinampahan siya ng kaso na pinatulang guilty noong 2000. Sa kapila nito, pinatawad siya ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo sa pamagitan ng Executive Element C. Pangalawa, si Renato Corona, punong maestrado ng Korte Suprema noong 2010 hanggang 2012. Impeachment case. Si Chief Justice Renato Corona ay ini-impeach ng mababang kapulungan ng Kristo noong Disyembre 2011 dahil sa hindi tamang pagdeklara ng kanyang statement of assets, liabilities, and net worth. Epekto sa kanyang impeachment trial sa Senado, lumabas na hindi niya idineklara
ang milyong piso ari-arian sa kanyang SALN. Atol noong Mayo 29, 2012, tuluyang napatalsik si Corona matapos bumoto ng 20 sa 23 na senador pabor sa kanyang conviction. Siya ay kauna-unang opisyal ng gobyerno na natanggal sa pamamagitan ng impeachment. Mga hindi natuloy sa impeachment. Philippine Vice President's impeachment trial to start after Congress reopens in June. Isang artikulo na nag-uulat tungkol sa mga impeachment proceedings laban kay pangalawang Pangulong Sara Duterte ang schedule ng trial. Philippine Senate head says cannot hear impeachment complaint against Vice President until June. Paglalahad ng mga detalye tungkol sa pag-aantala ng impeachment case laban kay Sara Duterte. Philippine Vice President Duterte impeached over Marcos assassination, remarks and other allegations. Isang report na nagbabalita tungkol sa impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Impeachment of Vice President Sara Duterte. Mga alegasyon against Vice President Sara Duterte. Ang pangunahing alegasyon laban kay Vice President Sara Duterte ay hindi wastong paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. May tatlong impeachment complaints na naisampa laban sa kanya at may ika-4 na complaint na inihahanda. Ang mga alegasyon ay nakasentro sa paggastos ng 612.5 million mula noong huling bahagi ng 2022 at ikatlong quarter ng 2023. Ang mga complainant ay nagsasabi na ang mga gastusin ay hindi may paliwanag at nagdududa sila sa mga